Hello guys, magandang araw sa inyo. Ayun, naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite at kasama ko si Papa Ken. Ayan, so for this video naman po, meron tayong di-discuss for today. Isang parang trending sa TikTok. Ayan, sa TikTok yung trending na yun. Kasi simula nung nagba-bike check ako, ang pinakamarami kong na-bike check, ang frame na ginagamit nila, Mountain Peak. Regardless kung anong model yan, no? It's either na Everest, Ninja, Monster, Vulcan yata, no? Yung isa. Yan ang mga alam kong sikat eh. Recently, no? Yun nga yung karamihan na nababudget ko. Kaya ang tinatawag ko doon sa frame na yan, yung Mountain Peak, ay pambansang brand. Yun nga lang, nakita ko sa TikTok, just recently, kasi may TikTok na rin ako, nag-surf ako doon, tinatawag nilang overrated. Ato pala, sisikat kasi kaya nandito kasi nakagamit na yun ng mga yung MTB ng mga Mountain Peak frames. Ano ka nagamit mo? Pinakauna ko po nahawakan is yung Mountain Peak Ninja version 2, tsaka yung sumunod ay Mountain Peak Ninja din na version 1, tapos yung last ko ay yung Vulcan. Yung Vulcan. Yan yung mga nagamit niya. Ako naman personally, nakagamit na ako ng Mountain Peak Everest 1. Na way back pa ng 2021 ng pandemic. Kaya lang na di nagtagal sa akin yun kasi nga noong November 2021, nagkaroon ako ng health issue. So kailangan ko ibenta tuloy yung bike na yung kasama na yung frame. So sadly, no. Yan. So mamaya magbibigay ako ng mga personal ko at saka personal niya regarding sa mga Mountain Peak frames. Yan. Kasi inano kasi ng overrated, no. So regarding dun sa history ng Mountain Peak, based sa aking experience, since na 2007 pa ako nagbabike, una ako nakakita ng Mountain Peak way back pa nung around 2017. No? Yan yung ang pinakaunang nakita kong frame, yung Evolution. Nabuta ko. Yung Mountain Peak Evolution na nabuta kong frame. Tapos ang pinaka direct competitor nila, Sagmit. Yan, Sagmit yung direct yung pinaka-main nilang kalaban ng time na yun. Parang wala pa yata lumalabas na weapon o kasi simula pa lang ng weapon. Ang una, yung tapos pagkatapos ng Mountain Peak Evolution, Mountain Peak Ninja. Tapos Everest nung 2019 pero 2020 daw yung model nun. Tapos nung pandemic, yan, lumabas yung Everest 2, lumabas yung Vulcan yata, lumabas din yung Vulcan ng pandemic, no? Yung Monster, yung dumami. Kumbaga yung Mountain Peak, yung pinaka-peak na release nilang mga frames, nagsilabas nila ng mga ganung models ng pandemic. Yan, nagsimula ng 2020 at kasagsagan kasi since na yung mga, di ba kayo wala kayong pasok, di ba, nung time na yun, online classes. Yan yung dumami yung mga nagsiset-up ng rigid MTB. Yan, na sinasali sa criterion. Kaya sa TikTok may tinatawag na create setup sa MTB. Gusto ko sanang gawa ng separate video tungkol doon sa create setup na MTB kasi nung panahon namin nung hindi pa pandemic, hindi kasi create setup ang tawag namin doon. Rigid MTB lang Okay, MTB. Yan. Yung sa separate video naman. Then yun nga ngayon kasi maraming frame ngayon na ginagamit na Mountain Peak based sa nakita ko sa TikTok. Ang pinakamarami Everest Pro. Yan, mga Everest Pro na frames yung mga nakikita ko, no. Meron ding Everest 1 tsaka Everest Pro. Pero yun nga pinakamarami nakita ko sa TikTok Everest Pro na yung version yung pangalawa, yung 2024. Ito medyo rare pa yung 2026 na Mountain Peak Everest lang eh. Alam ko, Everest 1 na 2026 model naman ito. Yan. Then, ang pinakamagana na build nila, yung Mountain Peak Everest 2, saglit lang yun eh. Saglit lang yun na nag-produce. Yun yata yung nagkaroon ng issue. Kasi meron kasi kung natatandaan mo, meron kasing sumali sa trail, XC, yung top tube, yung frame ng Mountain Peak, natupi. Tinawag nilang naging toxic Brandon. Ewan ko lang kung may mahanap akong picture nun, no. Gumanon kasi yung frame hahati eh. Yung Mountain Peak, kung sabi daw, yung Mountain Peak Everest, naging toxic Brandon daw. Yun daw yung
yung asar nila, no? Tsaka meron ding lumabas din na Mountain Peak frame na Mountain Peak Aero na MTB frame na kahawig lang din ng ano, Tosig Brandon na hindi na discontinue na. So ngayon ang ano ngayon, ang existing ngayon, yan Everest 1, Everest Pro na ano no, Everest Pro na 2024. Meron pa bang Ninja? Meron po pero Parang hindi daw wala ng latest model eh. po kasi ano eh. Ito na talaga eh. Everest na talaga. Pero Everest, no? Yan ang napansin namin, no? Yung Monster Ninja, last year meron pa mga bagong model eh, mga 2022, 2023. Pero yung latest model ngayon wala eh. Ito yung alam ko na ano, yung mga bagong release ng Everest eh. Tapos yung doon naman sa ito kasi alloy yung tinutukoy ko, no? Yung carbon fiber naman, yung Mountain Peak Explorer. Yan, meron binebenta na boat na lumang model at saka yung bago. Nagsisibaksakan na rin ang presyo. No? Pero nga sa aluminum ito talaga. So ang alam ko kasi sa lahat ng mga models na ni-release ng Mountain Peak, ito yung Everest talaga ang ano ang pinaka-popular. Then yun yata yung sinasabi nilang overrated. Yan. So para sa akin, ang definition ng overrated, yun yung kasi sabi sa Google yun yung masyadong mataas ang tingin. Pero hindi naman dapat ganun. Parang ganun ang ibig sabihin. Lagi ko na lang sa screen ko ano ibig sabihin ng overrated. No? Yan. So, kasi nga, kaya siguro naging overrated nga ito dahil nga sa marami kasing nagugustuhan sa mga ganito. Pero yung tingin ko lang, no, doon sa mga nagsasabing overrated, sa tingin ko lang, opinion ko lang, no, yan yung mga yayamanin na kayang-kayang bumili ng mga mas matitindi, di hamak kaysa dito. Kasi itong frame na to, hindi naman to kinakategorize na na high-end eh. 'Di ba? Ano ba ang categorize mo dito? Parang low to mid-range pa rin to eh. Pasok pa rin siya sa low to mid-range. Ayun, low to mid-range yun. Yan. So, ang mga talagang target customer ng mga ganito, yung mga katulad namin, yan, katulad namin, ng mga sa mga nagtatrabaho, mga minimum wage yan, tsaka sa mga students yan. Kasi sa inyo, di ba, nakaipon naman kayo sa mga allowances ninyo, pambili ng mga ganitong frame. Yan. So, yun ang kasi ang target customer ng mga ganito. Pero yung mga nagsasabing overrated, yung mga yayamanin na nakakabili ng mas mga brand, yung mga mas matitindi, yung mga GT, Trek, mga ganyan, whatever, basta high-end yun. Then yung iba, kung di naman lahat, no, meron kasing iba, sinasabing overrated dahil wala siyang budget, pero ang gusto niyang frame, yung mga mabigatin. Yan, yung mga tinatawag ng mga social climber. Yung gustong sa high-end pero wala namang budget. Yan. Yun yung mga alam ko, sa opinion ko lang. Mga tao na nagsasabi na overrated daw ito. Yan. So ano ba? I-share mo sa akin pala yung experiences mo sa Mountain Peak frame. Sa akin po, sa tatlong unit na nagamit ko na Mountain Peak frames, para sa okay naman po siya. Tsaka sa quality, masasabi ko na maganda siya kasi pag sinabi mo talaga Mountain Peak, parang papasok ka na sa sa mid-range to high range, ganun. Kasi kahit ganito lang yung frame, kahit ganito lang siya, pag sinetapan mo talaga siya ng ginastusan mo, talagang masasabi na kahit di nila alam na na tawag nito estudyante kasi mga kabataan ngayon makikita mo Mountain Peak yung frame nila pero yung yung mga nakakabit na piyesa pangmalakasan talaga na carbon, naka Koseblo, naka full set na Jore group set, SLX pataas ganun. Kaya siguro siguro yung may ibang tao nagiging practical na lang kumbaga bakit pa sila bibili ng mamahaling frame set kung yung mga gentong frame lang nagagawa rin naman nila yung mga nagagawa ng mamahaling frame ganun. Yun nga at saka kasi ito opinion ko naman ang pogi kasi ng frame. Ang pogi kasi ng forma lalo na yung Everest yun lang. Ang medyo ko lang yung Everest Pro na 2024 kasi nga yung geometry kasi masyadong mababa yung BB drop. Yun lang naman yung ko doon.
Actually, pati yung unang labas ng Everest Pro eh. Mababa rin yung BB drop kasi nung may binacheck ako na medyo may yung medyo prone sa pedal strike. Yun lang naman, pero yung shape ng frame yan, yung pagka-mold niyan, yung panalong-panalo eh. Yan. Sa lahat na mga ano no, sa lahat ng mga mountain peak frames no, na XC Hardtail. At saka since sa Pilipinas nga sikat na sikat ang criterium na pang MTB, yan. Parang karamihan ito yung ginagamit. Based dun sa based dun sa napapanood ko sa TikTok. Kasi ako matagal na akong retard sa crit. Pero kahit nung ano pa, nung 2019, 2018, meron din gumagamit ng Mountain Peak ng mga ganitong frame. Kasi ang ginagamit ko dati, Paul Brontes at saka yung MC Tremor. Yan. So, ano pa ba? Masasabi ko dito. Siguro, sa XC, okay naman to eh. Hindi ko lang alam kung bakit nagkagano doon sa Everest to, nagkabiyak yung dito. Baka naman kasi in extreme, parang ginawang enduro. Itong kasing frame na to, pang XC o cross country. Kumbaga pang all around na siya. Pero hindi to pwede pang enduro, yung mga all mountain enduro. Yan yung mga matitindi kasi na hindi kakayanin ng ganitong klaseng frame. Kaya siguro nagkakaroon ng problema ng gano'n kasi nga misuse kasi ng product, misuse kasi ng frame na hindi naman para doon. Pero pag yun nga light rail o kaya regular na XC kasi merong ibang XC extreme na eh. Nag-evolve na kasi yung XC eh. Yan. Ito sa mga normal XC light rail, pwede ito tsaka syempre sa criterium ng MTB grip. Pwede. Kaya para sa akin no, hindi naman overrated ng Mountain Peak. Para sa akin legit na to na budget tsaka quality naman at tsaka poging-pogi. Yan, katulad nitong frame na to. Nasa 8,000 pesos ito, may kasamang nag-market pa no. May kasamang headset tsaka yung chainstay protector. Yan. So, hanggang dito na lang yung video. Mag-shoutout ka na. So, shoutout po sa Team BK Corsa po. And shoutout po sa mga katropa ko dyan, sila Edward, Bench, Prince Herrera, tsaka sila Marcus po. Yun na po. Thank you po. Ayun, hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe kayo sa YouTube channel. Pag-click ng notification button para matawag kayo, notify kayo. Ngayon guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.